What's up, my fellow MMA super fans? I'm Nisi Casiano at buena mano ngayong taon, ngayong 2024. Hindi lang buena mano sa episode ng The MMA Super Fan pero buena mano sa One Championship dahil ang magbubukas sa kampanya ng Philippine MMA ay isang up-and-comer. Sa iba siguro ay hindi pa familiar pero it's an honor na pakilala natin siya into a wider audience. Ladies and gentlemen, one of the top prospects in Philippine MMA today, Arsenio Balisacan. Arsenio, magandang araw at kamusta? Magandang gabi po. Ah, Uh, Una sa lahat, okay. Arsenio, una sa lahat, Arsenio, this is a once in a lifetime opportunity dahil on January 19, you will make your One Championship debut at the Lumpini Boxing Stadium on the undercard of One Friday Fights 48. Unang tanong ko sa iyo, nag-sink in na ba yung opportunity sa iyo dahil for the very first time in your career, i- ah, magka, for the very first time, international debut ang gagawin mo on this coming Friday. Opo. Yes po, yes. Nag-sink in na ba? Ano ba? Nag-thinking. Na-excite ka Opo. ba? Na-excite po ako na halo-halo ako. Well, sa'yo ba, speaking of excitement, speaking of lahat na let's put everything into consideration. Ah, sumagi ba sa isip mo yun na parang ikaw ang bubukas ng kampanya for Philippine MMA ngayong taon dahil kung titignan natin, ikaw yung unang laban, ikaw din yung magsiset ng momentum para sa lahat, not just in one championship, pero kung titignan natin, buong industriya ng Philippine MMA. Um, Opo, yun po eh, yung Well, kitang-kita naman ang excitement mo. Well, pag-usapan naman natin itong opportunity na naibigay sa iyo ng One Championship para lumaban this coming January 19. Baka naman pwede mo maikwento sa amin yung paano na ibigay sa iyo itong opportunity na to, sino ang tumulong sa iyo para makuha mo tong spot dahil alam naman natin, hindi lahat nagkakaroon ng ganitong klaseng tsansa na makalaban on the global stage katulad ng One Championship. opo, yung unang-una ko po si Coach Grex, siya po yung nag-push sa akin hanggang na lumaban po na alam niya siguro po na ready na po ako sa big stage. Ayun po saka papasalamat po ako sa kanila, sa lahat. Sila Fritz, sila Denise, sa lahat po ng teammates na lagi nagpupush. Arsenio, sa mga hindi nakakaalam, masyadong busy yung 2023 mo. Lumaro ka ng dalawang kickboxing at lumabang ka rin ng isang MMA fight last year. Gaano ka-importante ito sa iyo na syempre step up competition na to sa darating itong sa taon na to. Step up competition na tong lalabanan mo this January 19. Gaano ka-importante na nagkaroon ka ng busy na 2023 heading into this important fight ng career mo? Ay, ano po eh. So, manalo or ano, talagang busy-busy po ako noong 2023 lumaban. Tapos ma, magtagal talaga dito sa ano. Hmm. Kaya sa pangarap ko, gusto ko po talaga siya eh. Hmm. Dati, ano ko lang siya eh, parang iniisip ko lang, parang ano, makakalaro ba ako diyan. Hmm. Ngayon, tupad na. Nagpapasalamat ako sa binigay ng na opportunity sa akin, yung big opportunity na binigay sa akin Hmm. na makalaro, makaapak po diyan sa Bandung Pini. Hmm. Ah, Papasalamat po. O, hmm. Ngayon, Arsenio, nabanggit mo kanina si Fritz, nabanggit mo si Denise, nabanggit mo rin yung pangalan pati ni Coach Drex mo. Gaano importante sa sabihin natin sa ganito kabata mong career na meron kang mga senior na katulad nila na naka-experience na kung paano makalaro sa mataas na level ng mixed martial arts.
para sa'yo, ano yung impact na yon na ano yung mga realizations mo, ano yung mga bagay, lessons na nakikita mo na bilang training partners mo sila na i-apply mo sa career mo para umangat din yung laro mo? Yun po, advantage na po sa akin na sila po kasi experience na sila tapos ano talaga sobrang dami na nila na alam about sa mga laban Mm. sa training camp ano sila eh, sobrang dami nilang technique na nakuha ko sa kanila. Mm. Saka sila po yung nagpapalakas ng loob ko lagi. Mm. Sila lagi pagka sa training namin, ano, talagang sila yung tutulak sa likod mo para move forward. Mm. Speaking of sabihin motivated ka, ngayon ba heading to this fight dahil alam naman natin first time mo in the international stage, mas may dagdag kumpiyansa ba? Dahil yung mga kasama mo sa training camp, lalo yung magko-corner sa'yo, may experience na ika nga nila meron ng parang kung sa laro ng ano, sabi na sa video games, may cheat code na eh. Ganun ba yung nararamdaman mo heading into this fight? Ah, yes po. Bali, sa coach ko po, sobrang ano po talaga siya sa akin. Mm. Pupukusan niya po ako saan ako mahina. Sobrang ano po talaga. Advantage na po sa akin na first timer ko pa lang po na sasampa sa big stage na ganito yung coach ko na mga teammates ko Mm. na sobrang advanced nila kasi alam na nila yung game lumaro na sila kaya ng ganyan baga hindi na sa kanila bago Mm. na mag-share sa akin ng mga experience mapa striking grappling or wrestling yun po. Kung eto yung weight class mo, kung nasaan ka ngayon, masyadong punong-puno ng talent eh. Alam naman natin kung sino yung mga naglalaro dyan. Lito Adiwang, Joshua Pasio, kung foreigner, Jared Brooks, Hiroba Minoa, napakadami. Ikaw ba sa sabihin na natin sa puntong to, nakikita-kita mo na yung mga posible mong makalaban in the strawweight kung sakaling palarin ka at makuha mo yung lahat ng pinapangarap na fighter na lumalaro sa One Friday Fights na makuha ay ayun nga yung six-figure contract na makapasok sa main roster ng One Championship. God's will po. Ayan siguro nga ano. Ngayon pag-usapan natin yung darating mong laban. Isang wushu fighter na si Changi Karaul, if I pronounce it correctly. Ang record niya is 3-0 according to Topology. May advantage of course kasi isa siyang hometown hero. Sa iba pabor to kasi ang kanyang background is Wushu Sanda at ikaw ay nakitaan ko na rin sa dalawang laban mo under TNT na komportable naman under kickboxing rules. So, since this MMA, alam naman natin na iba yung dynamics ng mixed martial arts at maraming weapons na pwede i-utilize para sa isang fighter to get the victory. Pero ikaw ba mas paborto na makakalaban mo ay isang Sanda at may experience, mas lamang ka in terms of experience pagdating sa MMA? Ah, siguro po parang pabor din po sa akin na kung dadalhin niya po ako sa striking mas pabor po sa akin. Pero hangga't kaya kong depensa o wrestlingin, gagawin ko Mm. po. Kasi base ko rin po kasi yung grappling. Mm. Ngayon, is it something na gusto mong mapakita in this fight? Lalo sinabi mo na isa sa mga base mo ay grappling. Siyempre, makikita naman natin na kung side by side yung experience na makakalaban mo is stand up. It's something na gusto mo bang at least to use it into your advantage on January 19? Yes po. Mm. All right. Ngayon, ibibigay ko sa iyo yung yung hot seat ngayon dahil alam na natin excited ka at obvious naman na talagang nagpapakaba sa iyo ngayon yung camera sa harap mo. Pero matanong lang kita, ano ang feeling mo ngayon na syempre
nakuha mo naman yung kumpiyansa mula sa mga teammates mo na kayang-kaya mo na to be on the big stage ng MMA, lalo ngayon, lalaban ka inside a legendary stadium like the Lumpini Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. Pero ikaw, alam ko we're a few days away, pero ikaw paano mo nakikitang, how do you see this play out? Paano mo siya nai-envision? Nakikita mo ba saan mo yung nakikita yung advantage mo over your opponent? At paano mo siya tatapusin? Siguro po sa striking, boxing, tapos dominant position. Mm, Siguro doon ko sa kayang tapusin. Kasi haba rin nung binigay sa, ano talaga ang haba rin ng preparation namin ngayon mm, na isang buwan. Kaya mm. yung condition nakuha namin ng tama, mas okay. Kaya siguro, depende po kung ano yung laro niya na gawin niya. Kung re-wrestlingin niya ako, sasabayan ko siya sa wrestling niya. Pero pero ikaw kung tatanungin mo, tingin mo matatapos mo 'to yung laban within 3 rounds, Hindi ko po masasabi, pero kumpiyansa po ako na 100% po yung panalo. kaya ko po yung gawin yung kung ano yung Mm. kung ano po lumabas. Alam mo, Arsenio, gusto kitang biglain ngayon para matanggal yung ano mo yung kaba mo lalo sa interview na 'to. Eto, sabi mo nga kanina, isang buwan mong pinaghandaan ito. Pero according dun sa mga sources ko, dapat daw last year pa tong One Championship debut mo. Pero kung tatanungin kita, talaga bang yung timing, ito talaga, para sa itong timing na to, talagang dito ka hinog. Ito yung dapat na oras para mag-debut ka sa One Championship. Siguro po, opo. Yes po. Okay. Ngayon, bago tayo magpaalam, I'll just give you the floor para sa mga taong sumusuporta sa iyo, sa career mo o pamilya mo para mapasalamatan mo para mapasalamatan mo sila. Ah, Una-una, papasalamat ako sa Panginoon. Pangalawa, sa mga laging nandyan para sa akin. Mga coach ko, teammates, and then sa family ko na laging sumusuporta. Pa sa mga kaibigan na laging nandyan din. Yun, papasalamat ako sa kanya nagpapasalamat din ako sa big opportunity ngayong taon na binigay sa akin. Hindi ko sasayangin to. Ah, Bibigay ko yung best ko. Mm. Arsenio, sinasabi mo hindi mo sasayangin itong opportunity na to, pero hindi alam ng tao na ang alias mo ay the Filipino Assassin. Ito bang platform na to ay gusto mong magpakita? Diyan, alam naman natin ang mixed martial arts punong-puno ng ibang Filipino superstars. Marami din mga up and comers katulad ni Fritz Biagtan, katulad nila Carlos Alvarez, Carlo Buminaang, Dave Banggigi, Moises Ilogo na lumalaro din on One Friday Fights. Paano mo ipapakita, paano mo siya ipakikilala, paano mo i-introduce sa Filipino fight fans si The Filipino Assassin on January 19? Gusto namin marinig yan. Ah, Gagawin ko yung best ko. Tapos magandang magandang laban. Hmm. Yun. Maganda rin yung ipapakita ko. Yan. Dahil sa yan ang promise mo, sana makausap kita ulit after the fight. And of course, we wish you nothing but the best, Arsenio, this coming January 19. Nagpapasalamat po ako. Thank you po. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe. And also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the Filipino Assassin, Arsenio Balisacan. Till next time.